DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Pilipinas, ngayon na pinangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera at ni Lady Eliza, winner of the 2022 Radio and Online Host of the Year Award mula sa Asia Pacific Luminaire Awards sa kanilang segment na Oh My Arms. It's culture, health, and wellness. Todong balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanyayo amin na po. Araw ng Martes, ngayon ay April 21 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan niya daw. At sa technical kasama natin Kaaron Randy Castelo. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Pangulong Marcos sinuri implementasyon ng service contracting program sa Quezon City. Todo balita. Remulla, Trillanes, AMLC haharap sa VP Sara impeachment. Todo balita. Sa balitang lokal, traffic rerouting ini-implement na sa bayan ng Manawag kaugnay sa malaking event sa April 22. Todo balita. Job fair at local recruitment activity isasagawa sa araw ng Huwebes sa Peso Office sa probinsya. Todo balita. Sa balitang pampalakasan signal, ilalapit ni Gandler sa Corona laban sa Creamline. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tumaas ang trust at performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang quarter ng 2026 habang bumaba naman ang ratings ni Vice President Sara Duterte. Sa isinagawang non-commissioned survey ng Okta Research noong March 19 hanggang 25, umakyat sa 4 points o 55% ng mga Pinoy ang satisfied di umano o kontento sa performance ni Pangulong Marcos kumpara sa 51% noong huling bahagi ng 2025. Isinagawa ang survey sa halos lahat ng rehiyon, pinakamataas sa Balance Luzon at Visayas, pinakamababa naman sa National Capital Region at sa Mindanao. Samantala, tumaas din ang trust rating ng Pangulo mula 48% ay naging 54%. Ayon kay Deputy House Speaker John Cong-hun, patuloy na tumitibay ang kumpiyansa ng publiko sa pamumuno ni Pangulong Marcos. Personal na sinuri ni Pangulong Marcos nitong Lunes ang implementasyon ng Service Contracting Program ng Department of Transportation o DOTR sa Araneta Center, Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Sinabi ng Pangulo na sinusuportahan ng gobyerno ang mga drivers at operators at tutugunan ang mga alalahanin ng mga pasahero. Ayon kay Marcos, ang SCP o Service Contracting Program
ay hindi lamang sumusuporta sa mga operator at driver ng pampublikong sasakyan, kundi nakakatulong din sa mga pasahero sa pamamagitan ng mga diskwento sa pamasahe. Bahagi ito ng Public Utility Vehicle Modernization Program na layuning pahusayin ang kaligtasan, efficiency at pagiging maaasahan ng pampublikong transportasyon, tiyakin ang tuloy-tuloy na kita ng mga driver at magbigay ng 20% discount sa pamasahe sa mga commuter habang sinusuportahan ang sektor sa gitna ng mga hamon ng ekonomiya. Sinibak na sa pwesto ang pulis na driver ng PNP Coaster matapos masangkot sa aksidente sa kahabaan ng EDSA noong Biyernes, April 17. Ayon kay PNP Logistics Support Service Director, Police Brigadier General Neil Valio, sinibak na sa pwesto si Police Chief Master Sergeant Jennifer Bredico, gayon din ang kanyang immediate supervisor bilang bahagi ng umiiral na zero tolerance o no sacred cow policy ng PNP. Batay sa ebidensya o sa investigasyon, ang PNP Mark Coaster ay bahagi ng hatid pasahero program at pinayagang dumaan sa busway. Ngunit lumalabas na nagkaroon ng pagkakamali sa pagmamaniobra ng sasakyan matapos umanong magbago ang lane mula sa ika-4 na linya patungo sa bus lane area dahilan ng insidente. Sa ilalim ng administrative investigation, pinagpapaliwanag si Bredico sa kanyang immediate supervisor sa naging pangyayari. Humarap kahapon sa National Police Commission si Bredico at humingi ng paumanhin sa kanyang ginawang pag-swerve na nauwi sa banggaan ng bus at coaster ng PNP. Sa PNP pa rin, tinanggal sa pwesto ang 6 na tauhan ng Philippine National Police Training Service sa Cordillera na sangkot sa umunoy barracks rental kickback scheme. Ito ay inanunsyo ni PNP Training Service Director, Police Brigadier General Rolindo Sogilon sa pulong balitaan sa Campo Crame matapos mag-viral post sa social media noong April 19. Dabatin na ginagawa umano ang kickback scheme sa Regional Special Training Units para sa 6 na buwan na Field Training Program Immersion Phase ng police trainees. Tinataasan umano ng mga pulis ang rental rates o pinapatawan ng 500 pesos markup per month sa trainees. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa naturang aligasyon. Palakasin ordinansa sa ligtas na lansangan. Ito naman ang kautusan ng DILG sa mga local government units para sa mas ligtas na komunidad sa ilalim ng Safer Cities Initiative ng pamahalaan. Ayon sa DILG, kailangan na rebisahin at higpitan ang mga ordinansa upang masiguro ang peace and order sa mga lansangan, paaralan, palengke at iba pang pampublikong lugar. Kabilang sa pinatututukan ang pagbabawal sa pag-inom sa kalsada, paghubad ng damit sa pampublikong lugar, maingay na video lagpas alas 10 ng gabi at curfew para sa mga menor de edad. Dagdag pa ng DILG, dapat mahigpit na ipatupad ng LGUs ang mga umiiral na ordinansa at palakasin ang presensya ng pulis sa mga matataong lugar. Sa datos ng ahensya, mahigit 68,000 na intervention ang naitala sa ilalim ng programa para mas mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Patuloy ang pagsasagawa ng mga job fair at local recruitment activities sa Provincial Employment and Services Office o PESO at ng pamahalaang palalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Gico III para magbigay ng trabaho sa mga Pangasinense. Bukod sa job fair, meron ding one-stop shop services mula sa Department of Migrant Workers, OWA, Pag-ibig Fund at SSS. Para sa mga naghahanap ng trabaho, magkakaroon naman ng local recruitment activity sa PESO Provincial Office sa April 23, araw ng Huwebes.
Ito ay gaganapin sa Pangasinan Peso Capital Complex sa Lingayen mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Bilang paghahanda naman sa nalalapit na pasukan sa taong panuruan 2026 hanggang 2027, nagpamahagi ng mga school supplies ang lokal na pamahalaan ng Bayambang upang masiguro na walang batang maiiwan o mawawalan ng kagamitan sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng local school board sa ilalim ni Mayor Nina Jose Quiambao, ang mga donasyon ay formal na tinanggap ng mga school head ng 49 na pampublikong paaralan sa bayan kahapon. Aabot sa 18,000 na mag-aaral ang mabibiyayaan ng mga gamit pang-eskwela mula sa programang ito. Ang pondo para sa mga school supply na nagkakahalaga ng 2,077,041 pesos ay kinuha mula sa Children's Welfare Fund ng lokal na pamahalaan. Mula naman sa bayan ng Manawag, nag-umpisa na ang traffic rerouting scheme o mga alternatibong ruta kaugnay naman sa napakalaking event na gaganapin sa April 22 bukas. Sa nasabing bayan ang Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Most Holy Rosary of Manawag. Ayon kay Mayor Dr. Ming Rosario, para sa mga attendees o mga pilgrims, ito yung mga debotong makikibahagi sa selebrasyon bukas. At sa mga non-attendees, mga motoristang dadaan lamang sa bayan ng Manawag, ipinatutupad ang traffic rerouting at mga alternatibong ruta. Makikita ang nasabing ruta at pwedeng i-scan ang QR code para makita at mailagay sa cellphone ang nasabing rerouting areas. Kasama rito ang mga itinalagang parking areas, spaces para sa pagdiriwang ng nasabing Centennial Canonical Coronation of Our Lady of the Holy Rosary of Manawag. Ang paalala ng lokal na pamahalaan, magplano ng biyahe ng maaga at asahan ang mabigat na daloy ng trapiko. Sundin ang mga traffic signs at mga ipatutupad na traffic rerouting schemes. Gumamit lamang ng mga itinalagang parking area. Magbigay daan sa mga sasakyang pang-emergency sa oras o sa lahat ng oras at panatilihing maayos ang pila, iwasan ang pagtigil sa gitna ng kalsada. Samantala sa bayan naman ng Bugalyon, opisyal na inilahad ng pamahalaang bayan ng Bugalyon sa pamumuno ni Mayor William D. ang proposed Bugalyon Medical Center Level 2 General Hospital na may 100-bed capacity. Ito ay itatayo sa Barangay Poblasyon, Bugalyon, dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa DOH Regional Director Dr. Paula Sidionco, ito ang kanyang ipinahayag kasama si 2nd District Representative Marco Huangco. Ang inisyatibong ito ay bunga ng sama-samang layunin ni Congressman Kong Huangco at Mayor D na matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan sa Bugalyon at sa buong ikalawang distrito pagdating sa serbisyong pangkalusugan. Matugumpay naman na naipresenta ang nasabing proyekto sa pangunguna ni Municipal Accountant Giancarlo Santiago. Isang malaking hakbang ito tungo sa mas maayos, mas abot kamay at mas malapit na serbisyong medikal para sa bawat residente ng Bugalyon. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. 2 beses minalas ang signal na makuha ang korona ng Premier Volleyball League noong 2022 Reinforced Conference at 2024 Invitationals. Ngayon ay hindi na nila pakakawalan ng pagkakataon para makamit ang inaasam na kauna-unahang PVL title. O bubuksan ng Signal at Creamline ang kanilang Best of 3 Championship Series sa Game 1 ng 2026 PVL All-Filipino Conference mamayang alas 5:30 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Natalo ang Super Spikers sa PVL Finals ng 2022 Reinforced Conference sa Petrogas. At sa 2024 Invitationals, kontra naman sa Cool Smashers. Samantala sa tennis, sisimulan ni Pinay netter Alex Ayala ang kampanya laban sa isang qualifier
sa Mutua Madrid Open na aarangkada na sa Madrid, Spain. Base sa inilabas na draw ng mga organizers, isang qualifier ang nakatakdang makasagupa ni Iyala sa first round na nagturang WTA 1000 event. Kasalukuyang ginaganap ang qualifying tournament kung saan isa sa mga mananalo dito ang makakalaman ni Alex Iyala. Nakaabang naman sa second round si world number 20 Elise Mertens ng Belgium na siyang number 19 seed sa nasabing torneo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Oras alas 5:15 ng umaga. DWIC. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo! Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yung mat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon siya agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Dagupan. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. Mabilis na sinimula ng konstruksyon ng Pangasinan Bangus Breeding and Hatchery sa Barangay Arnedo, Bolinao matapos ang groundbreaking ceremony na pinangunahan ni Governor Ramon Gico III. Ayon kay Governor Gico, ang proyekto ay bahagi ng partnership sa pagitan ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan at ng Department of Agriculture sa ilalim ng Philippine Rural Development Project Scale Up. Layunin ng proyekto na makapag-produce ng humigit kumulang 100.8 milyong bangus fry at 48 milyong bangus larvae kada taon. Kabilang sa mga pasilidad ni tatayo ang 7 broodstock tanks, 120 larvae rearing tanks, 24 rotifer tanks, pati na rin ang administrative at laboratory buildings at staff quarters. Tinatayang 17 bayan sa lalawigan ng direkta makikinabang sa proyekto na may kabuang 39,399 na mangingisda at 63 bangus nursery operators. Inaasahan ding makakatulong ito hindi lamang sa Pangasinan kundi sa buong bansa, lalo na sa gitna ng kakulangan ng supply ng bangus fry at fingerlings. Abangan ang susunod na balita mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo.
makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! DWIC. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:21 at kayo pa rin po ay nakikinig sa Toda Balita. At kasama niyo pa rin Liway Manantani Paragiren. At Susan Valdez daw. Ayan, araw ng Martes at alam po natin yung ganap bukas dyan sa may Manawag ay lahat ready na. Siguro pati yung mga kainan. Hindi ko talaga ma-imagine kung paano ang preparasyon ng mga kainan. Hindi lang ng mga fast foods, kundi ganun din yung mga vendors dahil siguradong paldo sila bukas. Madaming iinom ng tubig, madaming kakain, madaming bisita. At syempre, pag ganyang mga vendors, hoping sila na sana umabot nga sa 1 million yung bisita. Dahil pag ganun karami, sa tubig pa lang, yung mga maglalako ng tubig, ang laking laking sales. Pero, yung paalala po ng lokal na pamahalaan at ni Mayor Dr. Ming Rosario, ayan, maghanda po kayo. Yung mga devotees na pupunta, syempre kailangan malakas ang inyong katawan. Huwag na kayong magpuyat mamaya. Huwag nang uminom ng Amerikano. Huwag na kayong uminom ng kape ng Afam. At saka yun, prepare nyo. Dapat malakas po kayo dahil mainit po yung panahon. At ang gagawin nyo po doon ay maglalakad dahil medyo outside poblacion area ang majority ng mga parking areas. Plus, syempre, kakain. Dapat malakas kumain. Meron kayong dalang sariling tubig at meron kayong budget. Dahil pag naubos yung baon yung tubig, kailangan bumili na kayo noon. Palagay ko pati tubig regulated bukas. Kasi free ang parking Walang bayad ang mga parking spaces. Yung mga designated parking spaces. Ang naalala ko dyan nung Semana Santa na maraming tao, marami yung mga libreng nagbibigay, nag-offer ng ng libreng tubig. At saka libreng arroz caldo, libreng pagkain. Kasi yung mga devotees, naglakad sila mula sa napakalayong lugar papuntang Manawag. True, katon possible na meron ulit na mga ganyan. Pero tama ka rin kasi hindi naman lahat sa dami nga kung marami nga talaga. Sa dami ng mga taong darating, kulang yung mga yung mga libreng yun. Kikita yung mga kahit na mga maliliit na negosyo. At dapat ito naman yung pagkakataon para naman sila ay kumita talaga. Plus syempre, yung sa mga parking spaces, designated parking spaces, sabi nga po ng lokal na pamahalaan, libre. Pero nasa inyo na po na magbigay ng pagmamahal para doon sa mga parking boys. At hindi naman sila pinagbawalan na pwede pa rin, yung mga mapapansin nyo, yung mga parking boys, may bit-bit silang paninda na kandila. So hindi naman sila pinagbawalan doon. At yung yung pagbibigay ng konti, yun nga, hindi binabawal basta galing sa puso. Galing sa puso. Willing yung bisita na magbigay dun sa mga kasi ngayon parang parang nasanay ka ng parang obligasyon mo na kantad si kaod ng paway ka Lago ka sumakay, mag-a-assist. titignan mo kung merong parking boy o kaya guard. Clear yung area. Pero magugulat ka pag sakay mo at umandar na, switch mo na yung sasakyan mo, meron nang pumipito sa likod. Na mag-a-assist ko, no? Oo. So, ayon po dito at makikita, gaya ng sabi natin kahapon, may mga QR codes, i-scan nyo lang po, picturean nyo yon. Kung hindi nyo naman may scan, hindi kaya ng cellphone, sa bandang bahagi pa rin, sa post ng Municipality of Manawag, yung mismong mapa,
ng rerouting at kung saan dadaan dapat ang mga sasakyan, picturean nyo na lang. So merong locational map para sa mga Centennial Canonical Coronation devotees para sa kaayusan at kaligtasan nga. May medical stations at ambulances, may restrooms at saka portalets, kompleto, no entry points and traffic advisory, incident command post, at kasamang ang mga ahensya at opisina sa LGU Manawag sa pamumuno ni Mayor Jeremy Ejerico Rosario sa pakikipagtulungan at nagpasalamat sa Mayor Doc Ming sa mga LGUs na makakatabi nila dahil nakikipagtulungan sila sa Manawag, ganun din ang regional at national offices, ang OCD, Office of the Civil Defense, Provincial Government ng Pangasinan at syempre ng Philippine Red Cross. Sama-sama together, tulong-tulong para bukas. At yun nga, Plus PNP. yan, kapag kasi sinasabi natin nandyan, naalala ko ang Mang Inasal. Ayan, yung Mang Inasal diyan sa sa Manawag, may nakita kasi ako dito Chicken Inasal, only rice sa second floor daw ng second floor ng Fernandez Building ba yung tabi ng Music Warehouse? Oo. O yun. Only rice, only sabaw, Paki- only chicken oil. Pakishare nga kung sino yan. Chicken Inasal lang. Pero hindi siya si Mang ibang Inasal. Oo. Hindi siya. Kasi yung etong inasal, yan po ay salitang Ilonggo. Inihaw. Inihaw. Kaya hindi pwedeng siguro i-trademark. Oo. O kaya brand name. Kaya sila naman, Mang Inasal ito, Chicken Inasal. O tapos kamukha niya lahat. Only rice, only sabaw. Ganun din naman, di ba? Only Oo. chicken oil. Oo. Ayan. Pero kung yung lasa, yun yung yun yung malalaman. Yun, doon nagkakaiba. Duman. At saka kahit sa Mang Inasal, depende kung mahal o mura yung sili. Kung mura, pwedeng unlimited sili. Ayan. At Pero saka yung kalamansi. Pero sa Dagupan to Pero sa Dagupan pa rin, tinitignan ko kasi itong kay Russell, kay Councilor Russell. Meron daw ilang empleyado daw ng isang department store sa Dagupan City, nagrereklamo dahil kinokontrol ng management ang kanilang pag-ihi. Parang ang hirap nito Yung nakatanggap daw siya ng mensahe mula sa isang empleyado. Meron akong kilalang kaya niyang i-control yung ihi niya. Kaya niyang iuwi. Pero masakit yan Pero ito kasi binabawalan. Yan. Ang kanilang reklamo, kinokontrol daw ng management ang kanilang pag-ihi at pag-inom ng tubig. Siguro pag-inom parang hindi sila umihi. Ayan, gumawa daw ng rules and ang management na bago pumunta ng CR, kailangan munang mag-OB pass. Ano yung OB pass kaya? At kailangan pang mag-recite ng mga promotion sa store. Parang sa klase, kapag hindi ka nakasagot, hindi ka pinapaupo. Ayan, sa kanila, kapag hindi ka nakasagot, hindi ka maaaring pumunta sa CR para umihi at hindi ka pwede uminom ng tubig. Dapat honor student ka nung elementary tsaka high school ka. Ang sahod naman daw nila is 505 per day, minimum. So nanawagan siya sa DOLE na action na ng problemang to. Hinihintay pa raw niya yung formal na pahayag ng management kaugnay ng reklamong ito. Ayan, medyo kung ihi ka na. Sige. Isiri, mula di tanod yun. Mag-overnight pad ka. Paano kung lalaki? Mag-overnight pad ka rin. Dahil lakang ka pala. Pero mali ito. Kasi siyempre, yan, parang human rights violation. Correct. Good morning sa kaibigan natin si Joanne. Ayan, balik office na sila. Tapos na yung kanyang ipinagawang renovation. Tapos na? Oo. Ni-imagine ko, parang mas lumaki Oo, kasi syempre mas maayos na. At saka yung second floor buong-buo na. Nakita mo na? Yung sa Facebook. Okay. Sabi niya, we are back. Ayan, ito po yung, alam nyo yung sa gitna ng meet-up ng Perez Boulevard at saka Burgos. Yung structure doon, yun yung lugar nila. Yan, yung travel and tours. Ayan. Good morning din sa mga staff ni Kaaron Joanne diyan sa kanyang kumpulan ng mga lumilipad. Flyers. Kasi temporary naglipat sila sa isang
building niya, tapos diyan sa Perez din Kasi naging unano yung pwesto niya nung tinaas yung namunggok. nung yung Perez. Tapos bahagi ng Burgos. Hindi ko alam kung extension yung area na yun. Nasa gitna Tinaas at saka buti na lang ang elevation nung sa kabila sa Burgos hanggang dun sa lampas ng pwesto niya. Hindi kasi hanggang dun lang abitin may sakay kaya mas tataas pa sana yun, kaya lang wala na siyang tataasan pa. kasi may mga kable ng kuryente at saka sa taas. Yung kuryente nun. Okay para sa mga negosyante na meron silang budget na magtaas ng kanilang mga pwesto, lalo na kung ground floor. Kawawa yung mga walang kakayanang magtaas at magtambak dun sa kanilang ground floor para itaas yung kanilang pwesto. So magiging sila, imbis na aakyat ka sa building, bababa ka. Yan, nilalagyan na lang ng steps. Pero ganun pa man ay tuloy ang buhay, tuloy na mainit pa rin ang panahon, kaya palaging pinapaalala ng DOH na i-check natin yung ating sarili. Okay ba yung ating pakiramdam paglalabas po tayo? Hydration palagi, importante po yan. Dahil nga sa napakainit ng panahon. Pero ito naman yung news na mula naman sa isang national broadcast network. Residents in low-lying areas of New Zealand's capital of city of Wellington nag-evacuate kahapon dahil binaha yung kanilang lungsod sa New Zealand. Hindi dagupan to, New Zealand, Wellington City. Heavy rain continued to drench the city which experienced flash flooding overnight. Yan yung mga nakakatakot na yung okay yung panahon o kaya okay pa naman nung mga nakarang araw, yes, umuulan tapos bigla na lang nagkakaroon ng flash flood. Di ba dito sa atin nga sa Pangasinan parang pabugso-bugso na rin yung panahon. Medyo hindi gaano malinsangan ngayon Medyo malamig. Ewan ko sa inyo. Mainit pa rin. Doon sa amin, hindi gaano kasi yung bintana walang takip. Grills lang. Kaya pag daytime, syempre napakainit dahil mababa yung aming bubong. Okay, merong advisory ang Municipality of Bugalyon. Magkakaroon sila ng temporary relocation ng mga municipal offices at in line with the upcoming renovation and extension ng kanilang municipal hall building, ang ibang mga municipal offices ay i-relocate sa iba't ibang lokasyon. Sa Permanent Evacuation Center, ang Municipal Assessor's Office at Municipal Treasury Office, Municipal Accounting Office, and Business Permits and Licensing Office, HRMO. Doon sila sa Permanent Evacuation Center. Doon naman sa Municipal Auditorium, sa backstage sa Municipal Engineering Office, ang Municipal Budget Office, MPDC Office, Back Office, Peso Office, sa E-Center Building, ang LYDO at Municipal Agriculture Office sa Bugalyon Sports Complex at Office of the Municipal Mayor sa National Building, 2nd floor, at Municipal Civil Register Office, Asenso Building. Talagang at Atayak Ira. Yan. Pero lang yan. Pagkatapos na, yun na. Okay na at maganda na yung kanilang workplace. True. Katulad din yang sa nakikita ko yung yung itinatayo sa Alaminos City pag napapadaan ako doon sa bypass road. Malaki. At saka parang nakausog siya. So meaning meron siyang provision sa maraming parking. Kasi parang hindi siya yung mga ibang ang Santa Barbara, katulad ng Santa Barbara, di ba nakausog din siyang maluwang yung malayo. Harapan niya, meron siyang mini park, may parking area, tapos may dun sa pinakaharap, ayan, pwedeng mag-unload, load ang sasakyan doon, plus syempre yung mga tricycle. Very wide yung parking space niya, pati sa likod. Ayan, kaya swerte ng mga meron pang malalawak na lote na pwede nilang tawag nito, i-master plan. Yung kanilang yung kanilang mga building na itatayo. Kasi ngayon, itong panahon na to, napakaramihan ng mga munisipyo kasi medyo nakausog
forward, malapit na sila sa kalsada. Sa kalsada, lalo na yung mga old. Dahil sabi nila, bakit kaya ganito yung pagkakahilera ng mga buildings? Ang sabi, paano noon kasi ang sasakyan maliit lang, kalesa. Hindi Kaya nila, just enough yung magsalubong ang dalawang hindi kalesa. na foresee yung future na dadami ang tao, dadami ang sasakyan, tsaka Dapat- magbo-boom, parang ganun. Dapat maluwag yung yung population area. Wala yung mga population areas, karamihan, majority siguro dito sa ating bansa, lalo na dun sa mga areas na nasakop ng Espanyol noon, ay talagang masisikip yung kanilang poblasyon. Kagaya na nga lang yung sikat na puntahan, pasyalan dun sa Vigan. Sa lubong lang pwede ang kalesa. Pero buti na lang na-maintain nila yung mga old houses plus Yun ang pang-come-on nila ngayon sa yung tourism. come-on, tapos doon ang dadaan ng kalesa. Parang Pero- yung simbahan sa Lingayen. Oo, andun siya mismo. Or yung mga sumunod na naging mayor na, ay hindi na nila inayos, basta nagpatayo na lang ng public market at mga buildings. O Isinunod na nila. isunod na nila. Although yung population area naman ng Lingayen ay masikip. Naging masikip na. Pero ang dami pa rin Spanish era ng mga bahay diyan sa Lingayen. Kaya saludo tayo sa mga pamilya na na-retain po nila dahil mahirap ang maintenance noon, lalo na pag inaanay na. Bihira na lang yung natitirang mga ganung bahay. Pero ang gandang tumira, ang gandang linisan kasi madaling linisin yung sahig na punas lang ng basahan. Parang parang anong tawag nito, yung nakabarnis yung mga itsura nila sa kintab. Yung bahay namin noon sa baryo sa Kabilauan, ganun yun eh. Tapos ang luwang niya. Apat kaming sunod-sunod. Ako at saka yung tatlong lalaki, si Arnold, si Vergel at saka si Darius. Divide by 4 yun. Sa luwag nun. Divide by 4, kanya-kanyang linis. At saka yung mga ganyan di ba? Yung mga ganyan kalaki. Isang ruler. Yung Sahig. Sahig. Oo. Tapos ang panlinis lang noon, pampakintab actually, dahon ng Saging? Oo, tsaka yung panglinis naman, dahon ng pakiling. Yung pang-is-is. Para siyang liha. Yun ang gamit naman noon sa school. Sa mga desk. Pag first day, first week, pakintaban yan. Reminiscing na. Reminiscing kami kasi ngayon, ang mga estudyante, pagpasok nila, malinis na. Oo, kasi merong malapit na naman. Katulad dito pasokan na to yan. Balik eskwela. Brigada eskwela eskwela na naman. So, ang teachers ang naglilinis bago yung pasukan. Although maraming mga volunteers din naman na mga parents, pero karamihan talaga teachers. Kasalanan ng mga mababatas. Oo, ginawang wag, basta, ang daming mga pagbabago. Noon talaga, di ba, ang saya-saya. At saka pakintaban ng desk. Ayan, at saka meron yung pag-alalahanin natin, yung pagpapaluin kayo ng teacher, nakapila. Alala ko yun pila kami, kukurutin ka sa singit. Pila, isa-isa. Ngayon, titigan mo lang, sabihan mo lang ng kahit na one word na isusumbong ka na. Ayan na yung mga magulang. Ayan na yung mga kaso. Kaya ngayon, yung mga teacher ngayon talagang kapag hindi mahaba ang pasensya mo. Oo, sila ang nalalagay sa alanganin. Sila pa ang madidemanda. True. Pasaway yung anak. Alam naman ng magulang, meron mga ganun alam naman ng magulang na matigas ang ulo ng anak kahit sa bahay pasaway. Pag napagalitan yung anak niya sa school, ay, galit siya. Kaya pag teacher ka, kailangan meron kang nakatabing budget lagi para sa abogado. Kumusta na pala yung teacher doon sa Nakapag-bail na daw. Nasa school. At bumalik siya sa school, syempre. Ay, pinabalik pa rin. Oo, kasi hindi naman habang Basta, innocent until proven guilty. Correct. Pandalanti. So, ang mga teachers ngayon ay diretso pa ang bakasyon, undisturbed vacation hanggang katapusan po yan. Tapos may preparasyon na naman dahil ang pagbubukas ng klase ay sa June. Balik na talaga sa June.
Ayan. Ang simula, kung pagbubukas ng klase ay June, ang simula ng, ano na sinabi kanina? Yung sa school? Brigada. Brigada Eskwela, sa June din. Sa May. Itong May, next Oo. month, start na. Nag-start na yan para, yun nga, brigada, para pagdating ng mga estudyante, okay na, malinis na. Pero pag nagbibrigada, meron nang namimigay ng mga, di ba, mga Oo, meron na. Yung school mga, supplies. may mga grupo o individual na nagbibigay ng school supplies, mga pangpintura, mga walis tingting, panlinis, at yan yung isa lang sa bibihirang pagkakataon na yung mga magulang ng mga bata na miyembro ang kanyang nanay o tatay sa 4Ps, yan lang yung pagkakataon na tutulong sila sa paglilinis. At kumpul-kumpul sila. Siguro magandang itong bakasyon na to, isama yung yung mga bata sa para maramdaman din nila yung pagiging estudyante nila. Kasi hindi nila na-experience yung na-experience natin. Hindi, pero para meron pa rin sa ibang mga May mga, pag sa mga public schools. public schools naman talaga yung nagbibrigada. Sa mga, usually yung malalayong lugar. Hindi, yung ibig ko sabihin, yung pasukan na, may mga pa sila, may mga cleaners. May cleaners sila pagpasukan na. Pero yung pagbrigada, bibihira yung mga lugar na may mga estudyanteng sumasama at tumutulong sa paglilinis. Yung sa mga public schools na sa malalayong lugar, sa mga barangay ganun. Pero pag sa hindi. Pag-aranayarin unlad school, maglalaro sila ng ML. Pero yan pa yung mga noon kumpara ngayon. Noon saya-saya tapos magga-garden pa kayo. Ngayon wala. Iilan na lang yung nagga-garden. Kung yung may subject sila sa high school na gardening, yan, tutulong Ang sila. magga-garden pa rin, mga civic org. At saka yung mga Girl Scout, Boy Scouts, yung mga yan, tumutulong sila sa pagga-garden. Pero yun po, June ang start ng pasukan. So bumalik na sa dati dahil yung iniiwasan nilang panahon ng bagyo at saka ulan ay hindi na maintindihan. Yung supposed to be na wino-workout ng DepEd noon, ang gusto ng marami na ilipat sa September ba, yung sabi nila noon, na-try na mailipat sa September, hindi sa kagustuhan ng lahat, kundi dahil naman sa naging pandemic. Pero na-try. Ulan-ulan pa rin. Kaya yan, hanggang unti-unti na ibalik sa June. At June na nga. So back to Back to June. Back to normal. Ayan, from June 2026 to April 2027. Back to original. Mas maganda pa rin talaga yung dati na. Itong yung Tapos yung ito hanggang to April. Kasi pagpasok ng January, parang tapos na yung klase. Yun na yung start ng panay mga activities na lang. Na yun, yung junior senior prom. Oo. Tapos yung mga balls, tapos yung yung mga palaro. Oo. Preparasyon na yan. Tapos na practice na ng graduation. Na para sa patapos na yung time na yun. Kaya parang ang klase lang talaga is June hanggang December ka talaga yung puro aral lang. Pero pagkatapos na ng pagsampa ng January, parang biglang gumagaan na lahat. Nakita ko lang to kaugnay pa rin sa Manawag. Sa advisory ito ng Victory Liner. Kasi di ba meron silang mini terminal somewhere sa poblasyon. Sabi dito, advisory, Manawag, kaugnay nga dun sa Canonical Coronation bukas. Simula April 21 ngayon hanggang 23, sarado po sa mga sasakyan ang Manawag Church area. Kabilang ang kalsadang papunta sa likod. So, maaring kailanganing maglakad ng mas malayo upang makarating sa Drop and Go Manawag branch. So, saan yan? Sa Victory. So, hindi lang po sila affected, kundi lahat. So, lahat Drop and Go. And you walk. Alilakad. Alilakad. Mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin. Ganap na po, alas 5:44. Babalik po tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City.
the original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. Gusto niyo bang bumalik ang sigla ng iyong katawan? Alisin ang sakit, alisin ang karamdaman. Sa pag-inom ng PDA, Body Aqua Capsule 3DA. Dahil ang PDA, protection, against diseases. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Liway Manantan At Isusan Yaraw. sa Todo Balita. Okay, meron na lamang po tayong 12 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Kahapon guest dito na interview ni Aaron Orly, si Ma'am Risa Reyes ng Central Pangasinan Electric Cooperative at kanyang ibinahagi nga yung malapit ng maganap. Yan po ay sa Mayo, yung kanilang Annual General Membership Assembly. At saka maraming, kagaya ng mga nakaraang taon, ay marami silang mga prizes. Ngayon, lahat ng district office nila may isang mananalo ng motorsiklo. So, lapag, lahat sila. At saka ang pag-register online. Parang ano yata sila, naalala ko na eh. Kasi yung last noon, parang wala akong ayon. Yung last na agma nila noon, di ba by district sila? Sa bawat district may mga mananalo. May binubunot. Ganon din yung sa cooperative, di ba, yung sinabi niya ni ng general manager ng La Union Multipurpose Cooperative. Pag yung raffle, bawat bayan ba yun? Kung ano yung nila, o bawat satellite office. Meron silang merong bubunutin. Winner. Kaya meron at merong uuwi. Kasi kung mainggit ka naman swerte naman nung na yon, nung satellite office na yon, sila lahat halos nanalo, parang ganon. Ito po, yung sa Annual General Membership Assembly ng Senpelco ay ginaganap tuwing ika-4 na Sabado ng Mayo.
nakabase yan sa schedule na nakalagay sa Senpelco bylaws. At saka yung membership assembly, palagay ko yung consumer member owners ng Senpelco, alam na nila to. Yung kanilang Facebook page ay Central Pangasinan Electric Cooperative. Scroll down nyo lang doon dahil may QR code. Official AGMA website. May QR code, tapos doon na kayo mag-fill up. At sabi nga ni Ma'am Risa kahapon, kung hindi po kayo marunong, paturo kayo sa mga anak nyo o kayo sa mga apo. Sila yung marunong. Okay, sa ano naman, sa Mangalda naman, pasamantalang ihihinto ng COMELEC ang pagpaparehistro ng mga botante simula Lunes. Ngayon, 21 yun, di ba? Simula ngayon hanggang sa araw ng Sabado, April 25, at sa inilabas na pampublikong abiso ng tanggapan ni Gloria Cadiente, ang election officer ng yung 5 araw na suspension ay mahigpit na ipatutupad upang bigyan daan ng nakatakdang Election Registration Board hearings ng ahensya. So, siguro lahat ito. So, mandato ng batas ang ERB hearing kung saan formal na binubusisi at dinidesisyonan ng lupon ang pag-aproba o pagbasura sa lahat ng natanggap na aplikasyon para sa bagong rehistro. Ito yung mga nire-register. Paglipat ng presinto at reactivation ng mga botante. So sa prosesong ito, nililinis ang opisyal na listahan ng mga botante sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga pangalan ng mga pumanaw na at mga nadoble ang rehistro para matiyak ang isang tapat at maayos na halalan. Para matanggal ang multo. Parang rin ito, parang yung cellphone din. 'Di ba pag maglilinis ka, tanggalin mo yung mga wala na, tanggalin mo yung kumisa merong mga patay na, kikita mo mga pangalan nila doon. Pero alabas pa. Sa ngayon kasi hindi na masyadong nagagamit yung pagte-text yung sa cellphone, more on messenger na. Kaya pag nagka-problema yung messenger, 'di ba, experience nyo ay sakit sa ulo. Kaya nga. Pero yun, nilinaw ng ahensya, tuloy-tuloy pa rin daw ang pagproseso at pag-issue ng voters registration sa kabila ng suspension ng mismo registration. So, babalik yung registration sa 26, Lunes yun? Lunes. Yan. 26 Sunday. Ayun, Sunday. Pagkatapos ng nasabing 5-day temporary suspension. Tapos, ang 4-day work week ng COMELEC offices ay nag-uumpisa Martes. Ayun, kaya Sunday nila kasi may pasok pa. May pasok pa ng Sunday, tapos stop ulit sila ng Lunes. So, maaari magtungo ang mga ngailangan ng nasabing certification ng direkta sa tanggapan ng COMELEC o ng COMELEC alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, Lunes. Pero Lunes hanggang Biyernes sila. Lunes hanggang Biyernes upang magbigay ng serbisyo. Baka depende yata sa sila Lunes hanggang Biyernes may pasok ang COMELEC. Mangaldan. Ayan. Congratulations naman sa number 1 na doktor. Oo nga. Ayan, sa pinakahuling licensure examination for physicians, matagal nang inilabas ng PRC yung result at saka yung top 10 at ilang araw na bakante yung number 1. Wala siyang pangalan, walang mukha. Yun pala, ito ay taga-probinsya, nag-aral siya sa probinsya at nagtapos sa Lyceum Northwestern University. At yung kanyang rating, 98 point something. Ayan. Congratulations kay Dr. Ken ng Lyceum, Dr. Erwin Ken Parchaso. Ayan, top-notcher, number 1 sa March 2026 Physician's Licensure Examination. Yun ang maganda ngayon, no? Ang bilis lumabas yung mga result ng mga board exams. Siya ay taga Sagada Mountain Province and Cordillera. Sablan, Benguet. Sablan, ito yung Nagilian Road. Madadaanan yung bayan ng Sablan. Nasa bandang baba na siya. Malapit na siya sa Bawang. Ayan, Sablan. Kaya pala nung congratulations, na yung probinsya ng Cordillera and Pangasinan. Ayan, Cordillera Administrative Region. So, parehong sakop yung dalawang bayan niya. Sagada at saka Sablan. Sablan, Benguet. Yung pala, taga Mountain Province. Ayan, nasabi dito, the entire Lyceum Northwestern University, Dr. Francisco
ko, Q Duque Medical Foundation College of Medicine proudly honors Dr. Erwin Ken Parchaso for achieving top 1 in the March exam, emerging as at the forefront of 1,954 successful passers out of 2,781 examinees. Malaki rin yung passing rate 2,708, tapos ang pumasa ay 1954. Malaki. The only university in Pangasinan to produce a top-notcher in the March 2026 Physician's Licensure Exam. Yan, mula naman sa LNU dito sa Dagupan. Yan, sabi ng mga comments, LNU finally produced top-notcher at last. Kudos to whole LNU management. Yan, at least lalakas yung nila. Lalakas yung school na naman nila sa medicine. Kasi marami talaga mga nag-aaral din doon, mga taga-ibang bansa. Mga foreigners, diyan yung diyan yung bagsak nila at saka sa sa Virgen Milagrosa. Nag-aaral yung mga mga medicine students na mga taga-ibang bansa. Okay, yung paalala mo ulit, ito naman mula sa PNP. Philippine National Police, kaugnay pa rin sa malaking event na magaganap bukas ayon sa kay Police Colonel Merculio. Ayan, Public Advisory Security and Safety Guidelines, temporary liquor ban, executive order mula sa LGU number 39, strictly imposed within the municipality of Manaoag or until this order is lifted. Sabi, firearms restriction, nasa executive order din yan ng Chief Executive. During the effectivity of this order, the following do hereby prohibit all persons from carrying the firearms outside of their residence, except syempre yung peace officers, pero yung, di ba yung napag-usapan, lang, short lang, yung kanilang dadalhin. The Chief of Police, syempre, issue permits to carry firearms outside residence upon proper application. Track ban. So, yun yung mga paalala din ng PNP Pangasinan at temporary liquor ban, firearms restrictions, truck ban, 10-wheelers and above, merong rerouting. At lahat, rerouting dahil hindi kayo pwedeng pumasok bukas sa poblasyon mismo ng Manaoag. Ayan, speaking of PNP, naalala ko yung yung nakita ko sa post ng BJMP Urdaneta, yung walang paa, na dumalo sa court hearing, second floor pa yata. Siyempre, paano ito nakaroy? Alsaan na manaya. Oo. Alsaan na yung mga tawag sa kanila mga jail guards. So itong itong post na ito, meron nakakuha na videohan siya na karga-karga niya, laki pa naman tao, hindi naman kalakihan si police. Na karga-karga niya yung PDL na walang paa. Sabi ko, paano siyempre PDL nga Sana hindi na hinuli. Kawawa naman bang kaso niya. Drugs daw. Ay, sabi ko, o nga naman, kasi baka mamaya maging pusher. Pusher nga daw. At saka kung kahit PDL po yan, o kaya senior citizen, or kung may nagawa. Walang kailangan panagutan yung ginawa mo. Panagutan niya. Kung hindi naman siya guilty, kailangan pa rin siyang humarap sa korte. Kung kaya lang, sabi ko, pabigat. Sabi ko sa BGMP, pabigat nga talaga. Kasi wala siyang ang inborn, hindi naman daw, na aksidente. Kaya pinutulan dalawang paa. Sabi ko, tibay. Di ba, tibay niya. Yung iba, masugat lang, namatay na infeksyon. Ito, pinutulan at lahat. Buhay pa rin. Buhay pa rin. Siyempre, meron pa rin siyang kamay at saka bunganga para mag-sales stock. So, yung ginagamit niyang yatang kamay niya ang ginagamit niyang paa. Parang gano'n. Alam mo naman kapag nasanay din sila. Yun, naalala ko lang kasi yung nakita ko at Kasi 1 million salamat sa 1 million views. Good morning and happy birthday kay Ate Marlene. Ayan, si Ate Manyen. Happy birthday ni Marlene. Ang buting ina. Ni Councilor Dada Reyna. Ayan, ganun din. Happy birthday rin kay... Sarap ng sarap niya magluto ng pansit. Oo. Happy birthday rin kay Bai Ising, Herman Agustin, Pedro Belen Jr., Fulgencio Ricardo, Thelma Relly Abena, Robert Aguado, at sa iba pa. Happy birthday po. Ayan, good morning din kina
Mother Helen, good morning. Mother at Papa Rat, Mambabantay. good morning. At saka sina Evelyn Soriano Paragas, good morning. Cecilia Morante, Ferdinand Jose II, si Sir Roberto Nimer, Angela Di Guzman, Glory Sanchez Maramba, ay abilay si Tony Ramos. Hi Tony, how are you? Kailan ka uuwi? Anong oras ngayon dun? Hindi pa siya nakatulog. Ano dun mga maghahating gabi na. Si Sir Nap Polyonco, ayan, Sofia Mamaril Machasi, Ernesto Masada, Gian Magsano, good morning. At saka kay Grace Matro, tsaka kay Nanay Dading. At si Cora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tabang. At binabati natin ng good morning. Ito yung mga coaches, mga nagtuturong mag-roller skates dyan sa Lingayen. Ayan, si Kaaron Corlito Ignacio Jr., si Kaaron Julio Season, at saka si TJ. Ayan, pinuntahan ko sila kahapon, early evening, para makakwentuhan. At sabi nga nila, noon kasi may mga post na pinagbawalan sila dun sa may reflecting pool area. Kung titignan mo, delikado rin. Risky. Lalo na dun sa mga naglalakad-lakad lang. Hanggang sa binigyan sila ng isang area na yung malapit sa kinoconstruct na convention center o sarili nila yon, well lighted pa. So sa ngayon sabi niya, mula nung nagpo-post daw sila sa Facebook, ang dami nang pumupunta doon at nakikijoin at pwedeng magpaturo. Ang kailangan lang yung gustong magpaturo, kumpleto siya. Siyempre may roller skate siya, meron siyang tarapal sa tuhod at saka sa siko, at saka meron siyang para sa ulo. Ayan. Mama tayong tropa, good morning. At saka kay Kuya Benji Tan, magandang umaga. Wala tayong sapat na oras Si Bentong, good morning. Nang Abimaloy. Ayan. Bugal yun. Abimaloy kasi si Kuya Benji biglang nag-message. Okay mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Nantabayanan po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niyo nakasama. Sa technical side, si Randy Castelo. Ako po si Liway Manantani Paragiret. Ako naman si Susan Valdez daw. Magandang umaga rin kay Ronnie Sebastian. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.